Ilang buyer ba dapat meron ang isang junk shop? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabubog. Habang nagkakarga tayo ng yero. Ang ikinakarga natin ay yero at saka tapalodo. Pag sinabing yero, ito yun. Pagka sinabi namang tapalodo, ayun yung nasa kabilang yun. Tingnan natin. Ang yero mga kabubog ay kinabibilangan ng yero sa bubong, plain shake, ganoon. Pag sinabing tapalodo, ito rice cooker, cover ng aircon, kalan, mga ganyan, mga CPAR lens na maninipis. So yan, pagmasdan yung mabuti mga kabubog. Ito mga ganito, screen. So yan ang tapalodo. Pero bakit dapat may tanong na ilan ba dapat ang buyer ng isang junk shop? Kasi mga kabubog, may kanya-kanyang patakaran ang mga deliveran, ang mga buyer. Sa bawat buyer, sa bawat deliveran ay may iba-ibang katawagan. Halimbawa dun sa ang kwan kasi mga kabubog, may kwento ko lang. Ang aking buyer ay, ang buyer ko ng bakal ay 5. Deliveran ko ng bakal, 5 klase, 5 klaseng rektahan. Pag sinabing rektahan, sila yung nagdadala doon sa tunawan. Ang gamit nila trailer, 10-wheeler. So tayo ang nagsusupply sa kanila ng mga junk shop. Ang mga junk shop sa mga nagdadala yan doon sa mga rektahan. Yung mga ang gamit sa pag-deliver sa tunawan ay mga trailer. Makakadirekta ka rin naman sa tunawan, halimbawa sa tunawan ng bakal na hindi trailer ang gamit mo, kahit jeep lang, kaya lang gamit mo rin ang pangalan nila, at parang mas mataas lang ng kaunti, pag nakarekta ka ng tunawan. Hindi ka basta makakarekta na hindi ka talaga big time, supplier nila, sa tunawan ng bakal o sa tunawan ng ganyan, yero, tapalodo. So yun, kailangan ganun ka, bago ka maging big time supplier, sa mga tunawan. So tayo naman mga junk shop, tayo ang nagsusupply sa mga nagdedirekta. So ang buyer natin ay, ang buyer ko ay 5. Ang buyer ko ng tapalodo yero ay 3. 3 klaseng rektahan ang bagsakan ko. Kung bakit ganoon, yun nga, may mga kanya-kanyang patakaran mga kabubog, ang mga bawat deliveran, Saka una dyan, may time na halimbawa sa south, mataas ang bakal sa kanila ngayon. Sa north naman mababa. Kung bakit? Kasi nga ang mga tunawan dito sa Pilipinas ay sa Cainta, sa Pampanga, sa Calaca. So yung mga yan, nagpapataasan yan ng presyo mga kabubog. Pero kapag tambak na sila, bumababa sila ng presyo kasi tambak na sila . So ang magtataas naman itong kabila doon sa walang supply, yun naman ang magtataas. Kaya pagka ang deliveran mo ay isang klase lang, talo ka. Pagka yung kanyang bagsakan ay mababa din ang kuha mo. Samantalang kung parehas na sinusupplyan mo sila, makakapamili ka sa kanila kung alin ang mataas. At kasi nga kung mas big time yung isa, parehas siyang nakakapag-supply sa north at sa south. So kuan siya, lagi siyang mataas. Di ba? Lagi siyang mataas. Kaya kuan, pwede ka sa kanya magdala. Kaya dapat wala kang iniiwanang buyer o wala kang inaaway na buyer na deliveran. Lahat ay kasangga mo dapat. Wala kang sinisiraan, wala kang itinutulak, wala kang kakabigin. Lahat sila ay kaibigan mo. Kasi nga buyer mo sila. So yun, kinakailangan may 5 kang kuan. Tapos may mga kanya-kanyang patakaran nga yan mga kabubog. Halimbawa sa yero, may time na mababa doon sa north, may time na mataas naman, ganun din, parang bakal din. Sa tapalodo naman, meron doon sa south, halimbawa
pepresyohan ka ng sobrang taas. Taas sa Tapalodo. Tataka ka. Halos malapit lang sa bakal. Tataka ka. Pero, mababa sila sa rep. Mababa sila sa galvanize. Mababa sila sa screen. Mababa sila sa buon ram. So, ang mataas sa kanila na Tapalodo, mga kuwan, karbadi, ganyan, mga pitpit na drum, yung mga kalan, yun ang pasok sa kanila sa Tapalodo. Pero pagdating sa rep, galvanize, sa mga screen, mga siparlis na yan, mababa sa kanila yan. So doon kanila babawian. Sobrang baba nila. Sobrang taas nila doon sa ibang Tapalodo, pero sobrang baba naman nila doon sa iba. Pero kung tutuusin, Tapalodo lahat yun, yung mga binanggit kong yun. So meron naman yung isang buyer naman natin sa north, pare-parehas naman siya. Tapalodo siya. Tapalodo yung galvanize, Tapalodo yung rep, Tapalodo yung screen. Pero mas mababa naman siya halimbawa ng 2 piso dito sa kabila. O di ba? So pero kung ikukumpara mo naman doon sa presyo ng kabila na sobrang baba naman, mas maigi pa dito sa iisa ang presyo nila. Ano, kaya dapat marunong kang tumimbang o magkumpara, no? Hindi iisa lang ang buyer mo, ano? Kasi nga kung isa lang ang buyer mo ay mapipilitan ka sa kanya magbigay kahit mababa. Halimbawa yung screen susunod ka doon sa patakaran niya. Samantalang kung marami kang buyer, alam mo kung saan ibabagsak ang bawat kalakal mo, makakapamili ka kung saan kakikita ng mas maganda. So sana nagigets nyo ang ibig ko sabihin ng mga kabubog, ano. Kaya kung may plano kang mag junk shop, kailangan humanap ka ng mga 3 hanggang 5 buyer, ano, para magkaroon ka ng comparison, karoon ka ng ideya, ano, sa mga patakaran nila. Kasi kung isa lang ang buyer mo, kung anong patakaran nila, magiging sunod-sunuran ka sa kanila, ano, kasi wala kang alam. Sila lang alam mong bagsakan, ano. Kasi halimbawa sa bakal, meron doon sa kabila bakal yun, doon sa kabila hindi yun bakal. O di ba? Meron sa kanila ang taas ng presyo ng bakal pero may light naman sila. Pag nakita nila na magkukuan sila sa iyo, mag-a-update sila sa iyo, oh, ang taas ng bakal. So inaakit ka naman. Pero pagdating doon sa delivery, sasabihin siya 50% light, 50% solid. Oh, ay 50% assorted. Oh, edi talo ka, lugi ka. So, samantalang 70 pesos lang, ay 70 centavos lang ang lamang yun doon sa isa. Halimbawa, doon sa isa ay 1870, doon sa isa ay 18. Pero yung 1870 may light siya, 17 lang. So, kailangan marunong kang doon. Kumuha ng percentage doon kung saan ka mas kikita. O, di ba? Kaya kinakailangan pag deliver mo, tanungin mo muna saan ho ba papasok yan? Assorted ba yan? O, ano bang laban natin diyan? 50-70, 30-70, 70 assorted, 70 light, ay 30% light. No. Makikipag-negotiate ka sa kanila, ano, kung saan ka mas kikita. Kasi habang hindi pa natitimbang, pwede mo pang ilabas. Ano. So yun lang mga kabubog, ano. Abang-abang pa sa aking mga tutorial, ano. Subscribe lang kayo sa YouTube at kung sa Facebook ay follow lang, ano.